Isang malungkot na balita ang sumalubong sa ating mga kababayan sa pagsisimula ng linggong ito. Ang pangalan ni Undersecretary Jose Joey Cabral, isang kilalang lingkod bayan, ay biglang naging sentro ng usap-usapan. Hindi dahil sa isang bagong proyekto o pulisya, kundi dahil sa isang nakagigimbal na pangyayari. Isang bangkay ang natagpuan sa gilid ng madilim at palikulikong Cannon Road sa Benguet. Ang tanong na bumabagabag sa isipan ng lahat siya na nga kaya ito. Ang pangamba ay unti-unting naging katotohanan, na nagdulot ng pighati hindi lamang sa kanyang mga mahal sa buhay, kundi maging sa buong bansa na kanyang pinaglingkuran. Ang kumpirmasyon ay dumating mula mismo sa matataas na opisyal ng gobyerno. Sa isang press conference, inanunsyo ni na Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos at Secretary of Justice Jesus Crispin Boying Remulla ang resulta ng masusing pagsusuri. Ginamit ng mga awtoridad ang siyentipikong pamamaraan ng DNA analysis at fingerprint matching upang matiyak ang pagkakakilanlan ng mga labi. Ang resulta ay malinaw at hindi may kakaila. Ang katawang natagpuan ay tunay nga kay Undersecretary Jose Joey Cabral. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat, na parabang isang malamig na hangin na dumampi sa bawat Pilipino ngayong Kapaskuhan. Ang pagkakakilanlan ni Yusek Cabral ay nagbukas ng mas marami pang katanungan. Ano ang nangyari sa kanya? Paano napunta ang isang mataas na opisyal ng gobyerno sa ganoong kalagayan at lugar? Ang kanyang pangalan ay agad na naging trending topic sa social media, kung saan libu-libong netizens ang nagpahayag ng kanilang pagkagulat, pakikiramay at haka-haka. Si Yusek Cabral ay kilala sa kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko, isang taong may reputasyon ng integridad. Ang kanyang biglaang pagkawala ay isang malaking dagok sa ahensyang kanyang pinaglilingkuran at sa mga taong umasa sa kanyang pamumuno. Sa gitna ng lahat ng ingay at espekulasyon, isang pamilya ang tahimik na nagluluksa. Para sa kanila, si Joey ay hindi lamang isang undersecretary, siya ay isang ama, asawa, kapatid, at kaibigan. Ang balita ng kanyang pagkamatay ay isang personal na trahedya na mas mabigat pa kaysa sa anumang headline ng balita. Habang sinusubukan ng publiko na intindihin ang mga detalye ng pangyayari, ang pamilya Cabral ay humaharap sa isang napakasakit na katotohanan, ang pagkawala ng isang haligi ng kanilang tahanan, lalo na sa panahong dapat sana ay puno ng pagdiriwang at pagsasama-sama. Ang kanilang mundo ay biglang nagdilim sa bisperas ng Pasko. Sa gitna ng nagpapapatuloy na investigasyon, isang mahalagang desisyon ang ginawa ng pamilya Cabral. Ayon sa mga ulat, magalang silang tumanggi na isailalim sa autopsy ang mga labi ni Yusek Cabral. Ang desisyong ito ay maaring mahirap unawain para sa ilan, lalo na't marami ang naghahanap ng kasagutan tungkol sa sanhi ng kanyang pagkamatay. Ngunit para sa isang pamilyang nagdadalamhati, ang kanilang pangunahing nais ay ang makuha na ang katawan ng kanilang mahal sa buhay. Nais nilang simulan ang proseso ng pagluluksa at mabigyan siya ng isang marangal na pamamaalam, malayo sa mata ng publiko at sa malamig na silid ng eksaminasyon. Ang kanilang pagnanais ay simple lamang. Gusto nilang maiuwi si Yusek Cabral. Ang papalapit na Pasko, na dapat sana ay panahon ng kagalakan, ay naging isang masakit na paalala ng kanilang pagkawala. Ang bawat araw na lumilipas na wala ang kanyang mga labi sa kanilang piling, ay nagdaragdag lamang sa kanilang pighati. Ang desisyong huwag nang ituloy ang autopsy ay isang pagpapahayag ng kanilang pagnanais na magkaroon ng kapayapaan. Para sa kanila, mas mahalaga na maipagdasal at maihanda ang kanyang burol kaysa sa patuloy na pagsusuri sa kanyang katawan. Ito ay isang desisyon na nagmumula sa puso, isang pakiusap na sana ay maunawaan ng lahat. Kasabay ng kanilang desisyon, naglabas din ng isang formal na pahayag ang pamilya Cabral. Ito ay hindi isang pahayag ng galit o paghahanap ng masisisi. Sa halip, ito ay isang time team na apela para sa privacy. Hiniling nila sa publiko at sa media na bigyan sila ng espasyo upang magluksa ng pribado. Ang kanilang tahanan ay naging sentro ng atensyon, at ang bawat katanungan at espekulasyon ay nagiging karagdagang pasanin sa kanilang nanlumong mga puso. Nais nilang harapin ang kanilang trahedya bilang isang pamilya, malayo sa walang tigil na pag-ulat at komentaryo na nagaganap online at sa telebisyon. Ang kanilang hiling ay isang paalala na sa likod ng bawat malaking balita ay may mga totoong tao na nasasaktan. Ang pagiging isang pampublikong figura ni Yusek Cabral ay hindi nangangahulugan na ang kanyang pamilya ay kailangang isakripisyo ang kanilang karapatan sa isang pribadong pagluluksa.
Ang kanilang apela ay isang panawagan para sa habag at pag-unawa. Hinihiling nila na sa halip na magbahagi ng mga teorya, sana isang panalangin na lang ang ialay para sa katahimikan ng kaluluwa ni Yusek Cabral at para sa lakas ng pamilyang kanyang naiwan. Isang simpleng hiling sa gitna ng isang napakakomplikadong sitwasyon. Kahit na tumanggi ang pamilya sa autopsy, tiniyak ng Philippine National Police na ang kanilang investigasyon ay magpapatuloy ng walang humpay. Ang pagtukoy sa sanhi at mga pangyayari na humantong sa pagkamatay ni Yusek Cabral ay nananatiling pangunahing prioridad ng mga autoridad. Nakatutok ngayon ang mga investigador sa masusing pagkolekta ng lahat ng posibleng ebidensya mula sa lugar kung saan natagpuan ang kanyang katawan. Kasama rito ang pagsusuri sa anumang CCTV footage sa mga lugar na malapit sa Cannon Road, paghahanap ng mga posibleng saksi, at pagsisiyasat sa mga huling araw at oras ng Undersecretary. Ang kawalan ng resulta mula sa autopsy ay isang malaking hamon para sa mga investigador. Karaniwan, ang autopsy ay nagbibigay ng definitibong sagot kung may naganap na foul play o kung ang sanhi ng pagkamatay ay natural. Dahil dito, kailangang doblehin ng Philippine National Police ang kanilang pagsisikap sa forensic investigation. Susuriin nila ang anumang bakas na naiwan sa damit o katawan ni Yusek Cabral, pati na rin ang anumang bagay na natagpuan sa paligid niya. Ang bawat hibla ng tela, bawat marka sa lupa, ay maaaring maglaman ng mahalagang impormasyon na magbibigay linaw sa misteryong ito. Ang publiko ay sabik na naghihintay sa mga resulta. Matapos matagpuan ang katawan, nangako ang mga autoridad na maglalabas sila ng mga paunang resulta within the day. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, nananatiling mailap ang mga konkretong detalye. Ang katahimikang ito mula sa mga investigador, bagamat kinakailangan upang maprotektahan ang integridad ng kaso, ay nagdudulot ng lalong maraming espekulasyon. Bakit sa Benguet natagpuan ang isang opisyal na nakabase sa Maynila? Sino ang mga huli niyang kasama? Ito ang mga tanong na paulit-ulit na lumalabas sa mga talakayan online at sa mga umpukan. Ang Philippine National Police ay nasa ilalim ng matinding pressure upang maghatid ng mga kasagutan. Hindi lamang ito tungkol sa pagresolba ng isang kaso. Ito ay tungkol sa pagpapatiwala ng publiko sa kaligtasan at seguridad, lalo na kapag ang biktima ay isang mataas na opisyal ng gobyerno. Ang kaso ni Yusek Cabral ay naging isang pagsubok sa kakayahan ng ating mga alagad ng batas. Ang bawat hakbang na kanilang gagawin ay masusing babantayan ng buong bansa, na umaasa na sa lalong madaling panahon, magkakaroon ng linaw ang lahat at makakamit ang hustisya para kay Yusek Joey Cabral. Ang kuwento ng pagkamatay ni Yusek Cabral ay naging isa sa pinakamainit na balita na ngayong Disyembre 2025. Sa panahong karaniwang puno ng mga ilaw, kanta, at pagdiriwang, isang madilim na ulap ng kalungkutan at misteryo ang bumalot sa bansa. Ang kanyang pangalan ay laman ng bawat news broadcast, bawat pahayagan, at bawat social media feed. Ang pagiging trending nito ay sumasalamin sa bigat ng posisyon na kanyang hinawakan at sa biglaang paraan ng kanyang pagkawala. Ang publiko ay naghahanap ng mga sagot, nagpapahayag ng simpatiya, at kung minsan, nagbibigay ng mga opinyon na hindi laging nakakatulong sa sitwasyon. Ang epekto nito sa publiko ay halo-halo. Mayroong tunay na nag-aalala at nakikiramay. Mayroon ding mga nagiging instant detective na bumubuo ng sarili nilang mga teorya batay sa limitadong impormasyon na kanilang nababasa. Ito ay isang paalala ng kapangyarihan ng social media kung paano nito kayang palakihin ang isang kuwento at paikutin ito sa iba't ibang direksyon. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang pinakamahalagang damdamin ay ang kolektibong pagkabigla na ang isang bagay na ganito ay maaaring mangyari sa isang taong nasa serbisyo publiko, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Sa huli, ang kuwentong ito ay hindi lamang tungkol sa investigasyon o sa mga detalye ng isang krimen. Ito ay tungkol sa isang pamilyang nawala ng isang minamahal. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng respeto sa kanilang pagdadalamhati. Habang mahalaga na malaman natin ang katotohanan, mas mahalaga na alalahanin natin ang ating pagiging tao. Ang pamilya Cabral ay humihiling lamang ng isang bagay na simple sa panahong ito. Ang payapang maihatid sa huling hantungan ang kanilang mahal sa buhay. Ang pagbibigay sa kanila ng privacy ay ang pinakamalaking regalo ng pakikiramay na maibibigay natin. Ngayong papalapit na ang Pasko,
Isang panahon ng pag-ibig at pag-unawa, naway sa puso natin ang panawagan ng pamilya Cabral. Ipagdasal natin ang kaluluwa ni Yusek, Joey Cabral, at ang lakas ng kanyang mga naulila. Sa halip na magpakalat ng haka-haka, magpakalat tayo ng habag. Hayaan natin ang mga awtoridad na gawin ang kanilang trabaho at ibigay natin sa pamilya ang espasyong kailangan nila. Dahil sa dulo ng lahat ng balita at ingay, ang pinakamahalaga ay ang paggalang sa isang pamilyang nagluluksa sa gitna ng dapat sana'y pinakamasayang panahon ng taon.